Magandang araw sa ating lahat, sa Visayas Mindanao at sa ating mga babayan sa abroad. Kumusta kayo lahat? At ingat lalo na sa gitnang silangan, hindi pa tapos ang kaguluhan dyan. Sa ating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na tayo para pag may mga bagong video, ma-update kayo. Sa ating FB, James Saso, sa ating naman TikTok, yung STB123. Ang ano dito ngayon is magbigay tayo ng opinion. Bilang ano naman dito is mamamayan ng ating bansa, may karapan tayo magbigay ng opinion. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa gobyerno natin, sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa kanyang libreng sakay. Kahit pa paano, naibsan man lang yung pasaanin ng ating mamamayan. Hindi na natin questionin dito, may aircon ka man o hindi, importante may libreng sakay, mabawas-bawasan yung pasaanin at makarating din sa parunan yung mga kababayan natin. Mas maganda siguro dito, aralin natin na pinakamagandang paraan dito siguro, total kukuha pa rin tayo ng driver at saka sasakyan. Mas maganda siguro yung mga jeep driver na rin, yung mga jeep na rin ang alkilahin natin, sa ganung paraan naman na kumita yung mga driver natin at kumita na rin yung mga operator. Sa atin naman is opinion lang ito. Sa ating dito, sa pangalawa natin pag-usapan dito yung impeachment ni Bibi Sara. Dito kasi sa tingin naman sa opinion natin is wala pa talagang matibay na ebidensya na sinampa sila kasi nga kung may matibay na ebidensya, bakit kailangan pa nilang sulatan yung biyaya at saka sulatan yung bangko para magbigay ng mga papel. So, ibig sabihin, wala pa talagang matibay sila ng mga papel, pero nag-i-import talaga sila na makakuha ng ebidensya. Sa pag-i-import naman nila, karapatan nila yun, pero sana yung import na yun, kung binigay nila kung paano masinso ang ating bayan, napakaganda sana. Kaso, ang import nila, doon nila ginawa sa paghanap ng mga ebidensya. Sa atin naman dito, kung nakasala, dapat lang kasuhan. Pero dito, ang daming mga iniiwasan nila. Minsan, naniniwala na ako sa sinasabi ni Congressman Chanco na takot sila kay Bibi Sara na maging presidente. Kasi nga, unang-una, ang kay Bibi Sara na 120 million di umano na confidential fund. Napakarami may confidential fund sa ating bansa, mga politiko. Tapos pangalawa dito, sigurado ba kayo sa yung mga mambabatas kayo, sigurado ba kayo na napunta sa maayos yung mga budget niyo? Nakapaglabas ba kayo ng mga resibo? Yan ang katanungan ng mamamayan. Kasi dito naman sana is pantay sana. Napakaraming ayusin dito dapat ganyan kasi lang sa pagtaas ng petrolyo natin, lahat-lahat na bilihin, tumaas na. Pero ang pinagtunan yung pansin, yung puro impeachment. So dito, nanawagan din tayo dito sa grupo na Bibi Sara. Sakali na naman na hindi patas yung yung proseso. Iakyatan niyo ulit sa Korte Suprema, sa ganung paraan naman, makatutok sa mga trabaho kasi yung mga mababatas natin ngayon, talagang todo hanap ng mga ebidensya, kagaya kay Madiaga. Talagang nakakulong na yung tao, tapos pinaniniwalaan nila, samantala yung 18 dating sundalo, hindi ba na pinatawag? So, sa atin dito, totoo lang, kung ikaw talagang itinadhana na nasa taas na magiging presidente pagdating 2020, kahit ano pang gawin ninyo. Siguro abangan na lang natin dito sa 2020 kung talagang mananalo si Bibi Sara. Kasi ito si Bibi Sara, nung mayor pa ito ng Davao, napak ito ng sirip. So dito kaya pag nakaupo si Bibi Sara, sino kaya unang masapak dito? Yung mga yung mga nabigyan ng malita, yung mga sumabit sa flood control, o yung mga bias media. So dito abangan lang natin. So sa atin na naman is opinion lang. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. God bless.